Mga kalingap, dito tayo sa yan Leon Hernandez Hospital po. At dalawin natin si BG's Kim. Nasa hospital po siya ngayon. At dumanas ng konting problema sa buhay. Nasa hospital po ngayon. Nagpapagaling. Dalawin po natin mga kalingap, ha. Samahan niyo po kami sa ating pagdalaw. So mga kalingap, dalawin namin si BG's Kim. Dito sa hospital po, Leon Hernandez tayo. Samahan niyo kami mga kalingap, ha. At siya po ay depressed ito. At nagtangkang tapusin ang buhay niya. Kasapin natin po mga kalingap. Yan si BG's Kim. Interviewin ko lang po siya. Paano nangyari ito? Ba't mo naisipang gawin yun? Una po kasi hindi ko naman po talaga kumbaga blackout na po ako eh. Kumbaga yung depression po o hindi ko na po alam kung ano yung may isip ko kasi halo-halo na po eh. Halo-halo na po sa lahat na mga nangyari, ganyan. Matagal na po eh, kumbaga matagal ng problema din. Nasulog mo lang, hindi na ilabas? Oo po, hindi ko po na ilalabas. Kumbaga yun talaga po yung mali ko din, tapos yun nga nakulungan din po talaga sa pananampalataya. Dumating ba sa punto na parang nag-blackout ka, yung isip mo? Wala na po akong maisip eh. Kumbaga kahit advice siguro ng iba, hindi ko na pakikinggan kasi wala na po eh. Talagang pag nasa stage ka na po ng gano'n na depressed ka na ng sobra, wala yun na lang po yung maisip mong excuse o exit para malabas mo o makatakas sa ganung which is mali po talaga yung ganun. Kaya ano pa yung mo? Sariwa pa yung tali talaga. Wala ka na bang ibig sabihin ay wala ka nang malay nung dinampot ka ka nila? Meron pa naman? Daw po, bali nung nakita po ako ni Missy, tapos yung kaibigan niya, yung babae po, yung po nagputol yung lubid. Inangat mo nila? Inangat siguro, Dalawa lang po sila na unang naputol, tapos may mga dumating na rin po, nag-rescue, tapos yun nga, mahinang pulso na daw. Lele na nga daw po yung dila ko, at sobrang violet na nung mukha ko. Tapos nirevive ka doon? Oo po, dahil may pulso pa nga daw po na po maliit yung tsansa doon. Pero wala po, pag-agising ko po parang natulog lang ako, ganun. Natulog lang ako. Yung ganun po yung pakiramdam ko. Tapos ito na, pagka naramdaman ko po yung sakit. Ito kasabi ko lang kasi BG's Kim, kaming dalawa lang dito sa loob. Hindi ko iba-vlog. Mag-usap lang kami sandali. Okay. No records. Hindi ako ng tawad. Kasi maling-mali talaga po. Naisip ko yung sabi mo sa comment po eh. Naisip ko na rin yung anak mo para din yan din po eh. Kaya di ko kakaila mga viewers ko kasi talagang mali yung ginawa ko. Sana talaga naisip ko yung anak ko ganyan. Baka ginawa yun. Takot akong mawala sila pero hindi ako. Pero ako hindi takot sa Diyos. Kaya nagawa ko yun. Kaya talagang pinagsisihan ko po talaga yan. Kaya kaayusin ko po. Pagkalabas ko po dito, punta agad ako ng simbahan. Iyak ko ng tawad. Ayusin ko yung mga mali ko na gawa. Kahit po ako, hindi ko inakala na magagawa ko yun. Talagang blanco na po yung isip ko ng oras na yun.
pa po nun eh. Kumbaga nakadagdag po doon yung sa tapang po kasi ano po ako, nagbili po ako nung isang beer lang po na maliit, yung Pilsen. Para tumapang ka, no? Opo, isang beer lang naman po siya. Nandun pa nga po yun. Tapos yun, talagang naipon na po siguro yun na gawin ko na to, may bumubulong sa mga tenga ko po. Gawin mo, ganyan. Parang wala na po kung pakailang. Sinarado ko po yung pinto kasi ako na po nagbabantay dun sa anak ko. Sinarado ko yung pinto para di niya makita. Yun, hindi ko po nakalain na magawa ko yun. Kaya talagang hindi ko po sasayangin ito pangalawang buhay na ito na binigay sa akin. Ang hirap po pala kapag dumadaan din sa ganito. Kaya hindi ko na po hayaan yung sarili ko na umano pa po, makaranas pa po ng ganito. Pag may problema, kasabi agad ako, hindi ako magkikimkim. I-share mo sa amin yung problema mayroon ka. Kung anong amin may tulong. Kasi kung hindi mo yung sabihin sa amin, paano mo malalaman yun? Yung pala, meron ka palang problema ngayong dinadala. Dinadaan ko na lang po sa mga tawa-tawa, ganyan. Tawa. Pero deep inside pala, meron kang tinatagong mabigat. Ako ng bahay, kaya minsan mag-isa na lang ako. Kwarto, ako na lang po nababalik lahat, saka ako na naiisip lahat. Yung kotse mo, nasaan ngayon? Nasa Laguna? Oo po, nakinod na po nila. Magalang na at makuha din natin yon para may magamit ka sa pagbablog. Hindi ko na po, tiyaga lang. Hindi ko na rin po iniisip yun. Kasi kailangan mo din naman yun. O hindi. Pero ang gusto ko lang po yung kompletong pamilya. So, yung nanay mo dumalaw rito si kasi tatay mo, no? Inamusta ka naman? Yun lang po. Ano sabi ni misis mo? Nag-usap na kayo? Opo, nag-usap na po kami na dito nga po siya sa baba. Nag-kaso po nung sa bill namin. Gusto ko na rin po kasi makalabas. Kasi mabuti may pambayad pa kayo. May naipon kayong pera? Kunti po. May PhilHealth ka ba? Wala. Wala po. Yan po. Usapin ko rin siya kung nasaan, kung nasa labas pa siya. Nasa labas pa, no? Nag-gas po doon sa bill. Kasi makalabas kasi punta po ako ng simbahan kasi bukas po birthday ko eh. Birthday mo bukas? Oo. Punta po kami August 9? Punta po kami ng simbahan. Kaya nga mabuti nga at naagapan ka. Birthday. Kung hindi ka naabutan ng asawa mo, wala na. Patay ka na ngayon. Hindi maganda yung dahilan ng iyong pagkamatay. Suicidal. At least, kung magasan ang Diyos pa rin, gumawa sa'yo, ang Panginoon pa rin gumawa sa'yo. Second chance yan, second life. Ang ligtas po niya talaga ako. Na totoo talaga po na may himala. May himala talaga. Malaki ang mo sa, kitala pa. Yan nga daw po yung mga area na delikado. At kahit si Doc po pinakita yung mga result po ng x-ray, himala daw po na wala man lang tinamaan po. Kasi naagapan ka. Kung hindi ka naagapan, wala na. Cervical daw po itong gantong parte. Kaya mahirap. Mahirap. Delikado daw po. Kaya salamat din po ako sa mga nag-message o ganyan. Motivate sila. Pag may mga problema ka, mo sa amin. Kasi kalingap naman tayo. Dapat magtulungan tayo kung anong pwede namin gawin, maitulong sa iyo.
hindi man lahat, at least kahit paano makatulong kami sa inyo. Huwag mo lang anuhin na ganyan. Tatapusin mo ang buhay mo. Siyempre may anak ka pati. Lalaki siyang walang ama. Tapos pag manalaman niyang nagpakamatay ka, di magandang ano sa kanya yun, impact. Kaya ka ba na lumalaki yung anak mo, hindi mo makikita? Ilan taon yung anak mo? Mga 3 po. Oh, 3 years old. Babae, lalaki? Lalaki. Kita mo yan. Tapos lalaki siya na wala ka. Kasi po, kaya ganun na lang po ako na takot po na mawala ng pamilya. Kasi nung pagkabinata ko po, meron na din po akong naging unang asawa. Sino, ikaw? Naging unang anak po. May anak ka ba sa dati? Na po. Kaya po ako nun nagtigil sa pag-aaral. Mag-graduate na po sana ako nun high school, ng college. And then, ayun po, nag-asawa po ako. Nasaan sa iyo? Wala na? Kasawa ng iba? Oo po. Yung pandemic po. Okay. Kami naghiwalay, nakadagdag din po yun. Yung gano'n na trauma na... Ikaw ba yung dating napunta sa Bombrillo dati kasama, nag-aaral ka? Ikaw ba yun? Oo po. Na, andun ako minsan? Oo po. May programa si tatay mo? Ikaw yun, no? Oo po. Nag-i-school ako nun, nung nandun ka? Ka-uniform? Oo po. College, diba? Mabini. Mabini. Doon ka lagi madalas eh. Minsan nadala ka doon sa Kinalia, sa Boom Radio. Ganun, kasi ganun siguro po na natakot ako na mawalan. Kasi yun din po ang pinaka-problema kapag mag-aasawa, bagong mag-asawa pala. It's financial talaga po. Ako po, nung nagkameron po ako ng pamilya, nagtrabaho po ako sa provincial hospital. Maliit po yung kita nun. So, kasi ang kita namin sa J-Job order po nun, 6,000 o 4,000. Nung panahon po yun, bago mag-pandemic. Hanggang sa may nakilala na po na iba habang tatrabaho ko. Pag-iwalay din po. Di ka mga kasal sa una, di ba? Hindi ito lang talagang pinakasalan mo. Itong huling mong naging girlfriend. Nagkaanak na kayo. So ito yung asawa ni BG's Kim. Ano nangyari? Nabutan mo siya ng kabitay? Na pagpasok po, hinanap ko pa siya. Sabi ko, ba't wala dito sa kwarto? Tapos yung anak ko po, tapos may nabasag na akong parang picture pa yun ng picture na isa. Tapos sabi ko, tapos si Kim wala. Tapos narinig ko ako na may parang bumagsak. Doon, nakalak po yung kusina namin eh. Pagbukas ko, nakabitin na po siya. Tapos yung paa niya, wala na napatungan? Inalis po niya yung bangko. Inalis yung bangko? Ibig sabihin, talagang nakabitin na siya? Siya po kasi nakabitin na siya. Doon po ako hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabuti po may kasama akong kaibigan. Anong inangat niyo o paano? Pinutol po namin ng tali. Pinutol? Tapos, nakabitin siya? Nagkikiwid na po siya doon. Ganun. Yung itsura niya, violet. Violet na. Tapos yung dila niya, kalabas na. Ano daw nagiging yung nasa isip na bakit niya ginawa yun? Ang dami daw po pumapasok sa isip niya. Maraming nasa isip niya pumapasok. Tapos parang may umudok daw may bumubulong sa kanya. Tapos kung ano-ano daw po. Isa daw sa kanyang kinatakutan na yung yung pamilya niya, family baka daw magkahiwalay. Yun ang ayaw niya mangyari. Baka daw dumating sa ganung punto na, di ba, problema, ganyan. Sabi ko, di mo mangyayari yung gayon? Ang iniisip mo, kasi isip lang naman yan. Nakasama ang loob mo. Minsan financial, yung bang auto niya, nahatak yung kotse niya? Siguro isa din po yun sa iniisip ko. Yung kotse, wala siyang mga gagamit. Talo kami, gano'n. Sa away din po namin siguro, nag-iisip ko. Anong niyo, pinag-aawayan ni BG's Kim? Wala po pa rin. Anong pinag-away? Minsan financial, pero wala na po iba. Yun lang naman financial. Kung lang nakikita niya sa pagbablog, Bumababa, ano?
Ate, itong gawin, huwag na kayong bumalik doon sa dating bahay ninyo. Saan kayo dapat lilipat ngayon? Lait na po. Meron pa kayong bahay na nahanap? Wala po. Wala pa? Maghahanap pa lang po. Sinong maghahanap? Ako po. Saan kayo maghahanap? Dito lang din po. Basta po dahil po ang gusto niya. Pagbibigyan ko. Sige. Para daw po malapit siya po. Kung may mga kailangan ka, i-text mo ako ha. Opo. Kung may mga financial na problema, ito paano makatulong kami. Huwag na kamong mag-open up lang siya kung may mga problema sa pera, walang pambiling gatas, o ano man. Mag-text na lang sa amin. Ha? Alam mo ikaw, kung alam mo may problema ka ganyan, pagkain, mag-text kayo sa bahay ninyo, kung sakaling wala kayong pang-rental, kung magkano yung rental, i-text mo ako. Wala mo number ko, ha? Ha? Sige, para ano. Okay na yan? Magkano bayaran dyan sa hospital? Yun na lang po sa doktor lang. Hindi ko pa po alam. Sige, ayusin mo muna, ha? Para ano, sige. So, yung pong asawa po ni BG Kim, nag-advise po tayo na na yun nga, kung may mga problema sila, isabihin sa atin, mga kalingap, mga kaibigan. So, ito po, dala natin si BG Kim po. Minsan po sa isang buhay ng tao talaga, puno ka na talaga sa mga inisip na problema, sa family, lahat, no? Minsan na-black eye tayo, tapos makainom ka pa ng kahit konting alak, siyempre, talagang gano'n. So, ano to, second chance ni BG Kim. Unawain po natin ang nangyayari po kasi mga kalingap, hindi lahat ng tao parehas ng standard kaya ng problema. Pero talagang medyo napuno talaga ang puso natin, yung dibdib natin, talaga minsan po bumibigay tayo. Pero sige lang, laban lang. Ginasok ko na yung asawa niya. I-guide natin sila bilang mga bagong mag-asawa. Kasi wala yung guidance eh. At sila po, ayun na pala sila. Ilan taon na kayo mag-asawa? May isang taon pa lang sila, no? Ilang mag-asawa. So yun yung kasi 5 years yan eh. Doon yung mga struggle, testing period, ganung taon po. Siyempre may mga hindi pagkakaunawaan bilang mag-asawa, gano'n. So, laban lang sa buhay hanggat sige lang, pero talaga. So paano, ha? I-ano ko muna yung kung magkano babayaran. Katulong kami sa asawa mo, sa inyo. Doon naman sa paglipat nyo, maghanap kami rito. Kasabi naman si Alex kung mga tulong yan. Inaanak ko to. Inaanak ko ito. Kailang nahiyang lumapit kasi, alam mo na, bata pa. Di man siya mahilig yung lumapit sa mga tao. Kahit nga sa mga relatives, di man yung malapit to. So, unawain natin si BG Kim. Tuloy lang siya, ha? Tuloy lang sa laban ng buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa tayo. So, okay. Ano natin? Ano yung sarili, yung sasawa niya? Kung magkano ang bayaran, matulong tayo kung ano. So, yan po mga kalingap. Dinala namin si BG Kim dito sa ospital. Mga kalingap. So yan po mga kalingap, pinuntahan ko po si BG Kim at pinalakas po ang kanyang loob, in-encourage po natin. Anumang problema ang mayroon tayo ay ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng problema, lahat ng bagay at siyang bahalang gagawa. At sabi ko sa kanya, kung gusto niyang wala siyang lakad, halimbawa wala si Ruel, hindi makalakad sa mga pag-scouting, pagtulong, sabi ko pwede naman siya sumama-sama sa akin para malibang din po siya. Pwede siyang, kung halimbawa may lakad kami, punta kami mga landing pads, pwede siyang sumama po sa team, para malibang din po siya at hindi siya makapag-isip ng ganon.
ganung bagay. Tapos sabi ko sa asawa niya, mga kalingap, pag-usap sila palagi ng mga problema, pag-usapan nila po. Kung sila yung away ng away, maliit na bagay, pag-usapan nila. At sabi ko sa kanila, wag na bumalik doon sa dating bahay po na tinitirhan. Dito na lumipat sa Daet, no, para may iba yung environment. So sabi ko, tutulong kami sa abot ng aming makakaya, anumang problema ninyo, financially, anumang bagay po na aming maitulong, sa kanila po, tutulong po kami. So, okay naman po, no? Salamat tayo at hindi po nawala si BG's Kim sa mundong ito. Buhay pa po siya, buhay pa po, malakas. At yun nga po, palabas na rin po sila, baka bukas, nalabas na rin po sila. At ito nga po, no? Ito po sa Daet, sabi ko dito maghanap ng matitirhan. Tutulong po ako mga kalingap, sabot po ng ating makakaya. Siyempre po, ninong tayo niyan, inaanak po namin yan sa kasal, BG's Kim. Ayaw po namin na may mangyari pong anuman sa kanila, mag-asawa. So, salamat po sa ating lahat mga kalingap. At yun po, no, napanood ko yung vlog po niya. Tapos doon sa mga komento po sa ating live kayo ng umaga, marami doon nagsabi na yun nga po, si BG's Kim po ay yun nga, nagkaroon ng konting depression sa kanyang sarili at gusto makasan ang kanyang buhay. So okay na po mga kalingap, huwag kayong mag-alala, tuloy po ang laban ng buhay. So BG's Kim, huwag ka masyadong maapektuhan sa mangyayari, no? Ang problema sa pamilya ninyo o anumang problema yan financially, lang, tiwala kay Lord, siya po ang bahala, nakakaalam ng lahat. Magtiwala, manalangin sa Diyos. Ganun lang po ang gawin po natin. Opo, sa ating lahat, salamat po sa inyong pangunawa. Mabuhay, God bless po sa ating lahat mga kaibigan.